Yo, what's up? Good evening dito, good morning dyan or good afternoon. Magandang tanghali dyan. Lalo na sa mga nanonood ngayon sa Pilipinas. Dito tayo ulit sa MC Marathon. Presents Langit Lupa Battles. Sobrang init ng mga ngayon, ng mga usap-usapan about dito sa Langit Lupa Battles natin. Talaga naman ginulat nila yung battle rap scene ngayon. Isa sila sa mga highlights ngayong taon. Lalo't nagsisimula pa lang yung taon, sobrang usap-usapan na nagpakitang gilas agad sila. So yun, parang wala silang sinayang na pagkakataon. Parang ika nga ni Eminem, you only got one shot. Don't miss your chance to blow. Because opportunity comes once in a lifetime. Diba? Kaya naman, at yun yung pinakita nila sa bawat laban nila. May mga napanood na ako na ilan, pero hindi ko pa siya napanood ng ng masinsinan at sobrang mabusisi. Kaya eto ngayon yung yung oras para mapanood ko siya ng talagang focused. Yun, ang papanoorin natin ngayon ng pinakaunang in-upload ng Flip Top sa Langit Lupa Tournament is yung Jabo versus Boys Sleuth. Di ko lang paano basa doon. Boys Sleuth na lang. Yung yun yung feeling ko, yun yung basa doon. Pero yun nga, nung in-upload tong or ni-release yung idea pa lang, wala pang bracket yung about sa Langit Lupa Tournament. Ito nagkaroon siya ng alam mo, pinag-usapan siya dahil panibagong tournament siya ng Flip Top. Sanay lang tayong lahat sa sa isa buhay tsaka sa 2x2. Pero ito kakaibang tournament to. Maraming nagtaka about dito sa Langit Lupa Tournament na to. Maraming nagsasabi na about sa tournament na to is about rookie versus veterans na tournament. Marami din nagsasabi na pwedeng heroes versus villains ng battle rap. Pero hindi, ito pala ang Langit Lupa Tournament pala ay tournament ng mga matuturing na top tier sa iba't ibang amateur leagues katulad ng Motus, FRBL, Rapolo, Rapline, so on and so forth. Feeling ko ninitpick ni Arik yung mga pinakamalakas doon sa bawat minor leagues na yun. Kaya tas binuo niya yung tournament na to para doon sa sa mga minor leagues na yun. Maganda rin, nagkaroon ng chance na mas ma-discover yung mga underground battle MCs. So yeah, salute kay Enigma para sa idea na to. Pero yun, wag na natin patagalin pa. Flip Top Grain of Salt 17, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong, huling laban na natin ngayong gabi. Isang pinakamalayong shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top magigay para sa buong gabi natin. Maraming salamat sa enerhiya, tiwala at suporta ninyong lahat. Siyempre, salamat din sa lahat ng suportang tunay online. Shoutout sa inyo. Unang event natin to ngayong taon 2026. Shoutout sa lahat ng mga represent kulang, pero mamaya na yung iba. Sa kanan ko, galing pang Bukawi, Bulacan. Para sa inyo, Motus Battle League represent. Mag-iay tayo lahat para kay Jabo. Di ako pinanganak, gusto be better. Maging maangas sa lahat, hindi yung chipera. Just a fine young man, better have an era. Bato sumisipag, lalo na ako may bigay na pera. Shoutout mo. Sa pagkakaalam ko, itong si Jabo ang nag-champion sa Motus last year yata. Yeah, shoutouts kay Jabo. Motus at papanahon na ng AI. Yay. Siya nakita ko yung mga reels na nung cyborg bars niya.
medyo nag-trend siya nung panahon na ni-release yun. Shoutout sa Pray For Us. Merch nga pala ni Saint Ice. At lahat ng mga represent collab. Real Jokes, High Minds, Crown, Hype Beat, Black Manila, Linya Linya, Unhinged, Ulap, at syempre 7-4. Shoutout sa lang lahat. Bagong represent collab nga pala mula sa Linya Linya para sa inyo. At sa kaliwa naman, representing Surigao at Butuan, representing Dalangkatay, Battle League, mag-iay tayo lahat para kay Boy Sleuth! Basit ka mo matingaya kung ano ing ani among sinultian. Pero lagi Surigao nun na mulahi. Gajod kami sa iban, kundi dun sa iyo sundan kutsilyo amoy idyo tagsaligan. Pero dere kay lahi kay among dila among hinagiba. Hindi ako, ano ulit siya, Siargao, tiga Siargao. Hindi ako familiar sa Battle League niya, ngayon ko lang siya narinig. So, yeah. Shoutout sa Battle League nila, Nilang Katay Battle League. Shoutout sa inyo. Yo, Boys Loot Asylum, shoutout sa Nilang Katay Battle League, Sorb League, XRC Surigao, Rafael Incorporated. Mamaya na yung iba. Shoutouts din, sir. Tuloy-tuloy lang tayo. At nanalo na si Boy Sleuth ng coin toss. Piliin niya mauna si Jabo. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, Jabo. Yeah! Yung flip top may bagong pakulo. Buti na lang si Jabo mapagpatol. Tatapat ka na nga lang sa AI, hindi mo pa kayang makontrol. Hindi to aabot. Manatili sa likod at maghabol. Kasi sa langit lupa, yung nasa pedestal, yung untouchable. Gets mo ba, tol? Kasi sa Totoo. Langit lupa, pag naglalaro ng langit at lupa, yung mga nasa taas, bawal kang mataya pag nasa taas ka. sa pedestal yung untouchable! Gets mo ba, tol? Kasi sa polls at survey, the odds is mine. Iwan to sa numero, you can't deny. Maniniwala ka, numbers don't lie. Pag nagsalita na tong 45, kablaw, kalat sa wall at frame. Totoo nga na basta artist, my scattered brain. Serious mode, no fun and games. Ikaw ang patunay na si Arik, may wak na taste. Every shot will make you shake, magpapalpitate. Tapos yung happy days, madedecapitate na tong fuzzy ho. Tas iangat ko yung ulo na para may bloody nose. I'll make your eyes close, nagme-meditate. Kalaban niya ay cyborg, cyborg. Do not engage, do not engage. So tatamaan to ng solid. Hindi ako pwede sa close room, I need a bigger stage. I'm claustrophobic. You know the motive. Parang may influence. May influence siguro si Jabo ng URL type battle rap type shit. Parang ganun Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. You know the And, ang maganda dyan na na parang effective sa crowd yung ginagawa niya. Kasi although, alam mo yun, parang hindi sanay yung Filipino crowd sa URL style. Pero dito kay Jabo, parang natatanggap ng crowd yung style na ganyan. motive. Unang dayo mo dito sa Manila. Yung agwat natin, milya-milya, kita namang napakalayo. Tangina rin kasi ni Enigma, di mo alam kung seryoso na nanarantado. Pinaka-advance na laruan sa lugar nila, lato-lato. Kaya gets ko yung pakay mo. Yung pangarap ng bata, gusto mo lang tuparin. Kaya binigyan ka niya ng robot na hindi mo kayang laruin. Kaya nung nasa harap niya na ako, di niya alam yung dapat na gawin. Ano ba to? Instructions manual? Babasahin ko pa ba? Di ko maintindihan, si Enigma trippings talaga. Arik, umamin ka na nga. Binigyan mo ng teknolohiya tong ignorante, alam mo kumakain to ng tanga. 2 minutes. Na fuck that shit! Sabi ni Arik pwede lumagpas ng 2:30 kaya labas ng extended clip and hosted iwalay in this gun there. Stick ka sa pader at sa huling segundo ang ipaparanas ko 30 seconds massacre.
Dumayo ka ng Manila para kalabanin ako? What a bold move! Si Jabo na naman nag-dominate sa close room! Wala nang bago, that's some old news! Hindi pa ba obvious? Para ka nakipag-brainstorm tas kapalitan mo, Zeus! Kasi round 1 pa lang! Body bag na agad! Yan ang tunog mo, Tus! Unang balot, pakinggan natin! Oh, ito si Jabo. May, okay siya yung round 1 niya. Ang ganda nung mga may mga highlights. Gusto ko rin yung swag ni Jabo, yung confidence niya na parang though ito yung debut battle niya sa flip top, pero the way siyang mag-perform, parang alam niya na yung ginagawa niya, sanay na siya. And yun, okay yung round 1 niya sa akin. Sunod-sunod yung yung moments, may climax, okay yung ender, okay yung panimula. So yeah, siya, malayo-layo yung hahabulin ni Boys Loot dito sa round 1 ni Jabo. So yeah, tingnan natin yung yung round 1 ni Boys Loot. Galing. Bigyan nyo naman ako ng chance. Yo! Tangina mo, kaka pa rin palang Bisaya. Tingnan nyo here! Look! Yung balbas niya pang Bisaya, kinukosplay niya si Zindlook! Pero de, mayaman daw yan si J-Bo, di yan umiinom sa gripo. Sumali yan siya dito para di halatang baby siya ng Nepo. Kaso magpaulan man ng pera, hindi ka tatalab sa tunay na nalaban. Para kang ang patuan clan, di ka masasalba ng iyong yaman. Parang Chavit na umaasa kay Jillian Ward, ngunit di siya tatagos. At sa huli, ayun yung J sa Bisaya magtatapos. Ako'y umaasa kay Jillian Ward, ngunit di siya tatagos. At sa huli, ayun yung J sa Bisaya magtatapos. Hindi ko gets yun J, sa Bisaya magtatapos. Baka may meaning yun. Hindi ko na-gets. Hindi ko mahugot. Hindi ko madig. Na umaasa kay Jillian Ward, ngunit di siya tatagos. At sa huli, ayun yung J sa Bisaya magtatapos. Ako'y taga Mindanao na dinala sa grain assault para daw mabugbog at mawala ng malay. Kaso di na ako tatablan sa grain assault. Sanay na ako sa amin manakawan ng palay. Yo! Pinakamalakas yung... nag-comment sila, Eman Pacquiao, yung... Okay. Nalink kay Jillian Ward. Okay. Pero mas maganda sana kung sinama niya sa setup yung yung Eman Pacquiao na na pangalang Eman Pacquiao para mas naget sana yung punchline. Medyo natulugan din ng crowd Ako'y taga Mindanao na dinala sa grain assault para daw mabugbog at mawala ng malay. Kaso di na ako tatablan sa grain assault. Sanay na ako sa amin manakawan ng palay. Yo! Pinakamalakas yung punchline, bullet train. Woo! Damn, bra, solid. Kaso kaharap mo ngayon. After kasi nung event na to, lahat sila nagpo-post ng solid. Lahat sila Kuya Kev, sila Mzite, kahit si Enigma yata nagpost ng solid yung grain assault, parang ganun. Ito pala yung context nun. Solid! Kaso kaharap mo ngayon sa game, may di na same ang guhit. Tinapat ka sa sundalo na may aim na sure hit. Safe sa underground ng train. Kaso ang lane ay nasa main at low speed. Magsapin may magpipenetrate at pain na ang concept. Dibitin pag na-maintain na kay insane na movement. Kahit gano'ng kabilis ay aabutin at sa iyong brain. No, ukit kasi kung ikaw ang bullet train, ako ang taga Mindanao na mas na train sa bullet! Ang ganda ng rhyme scheme niya. Kasi, yo!
Kasi easy lang tong binigay na job na si Job. Pagkat ako'y lisensyado na hunter. At Job, kung hanggang job ka lang, sige ako na bahala na mag-counter. Kasi halimaw daw bumoses tong si JB. Tila Justin Bieber na nagkasungay. At gaya ni JB, madidiscovery ka din sa lansangan ng kaso wala ng buhay. Mahalin tulad ka lang din sa mga naunang kampiyon na sumalang at kinalimutan at nagdaan. At masasabi ng fans, familiar sa akin style nito, di ko lang matandaan. Kasi walang jabo pagkat naging abo na ng masilaban hanggang jabo ay maging di jabo na ng nakaraan. Yo! Sa laban nila ni Nego G, nag-robotics tong tanga. Feeling talaga ni Jabo, siya ay Jabawookie, sumayaw pa talaga. Sa technology. Sa technology. Gusto ko to si Voice Loot. Gusto ko to. Technology, sabay banat ng mala AI. Tangina mo, nagmukha kang kay Chuswan na dinapilay. Oh, di ba? Pansin nyo? Di ba? Weirdo din ang liga nyo, no? Ang weirdo ng liga nyo. Tangina, nagkakampiyon, nagkaganyan. Katakot to imbitahin sa binyagan, baka biglang mag-robotic sa simbahan. Yeah. Pwes di mo ako madadala sa mga ganyan. Kaharap mo na ay real deal. Kahit maging robot, sasabay ang mga bara ko ay real steel. Kasi Robocop baka mo, robot mo mukha mo. Pagkahugot ko sa bulo ay gugulong ang iyong ulo. Yan ang dulot ko sa bubo na gusto lang maging robo. Dahil kahit sa combat na mortal, wala kang panama sa akin, gago. Kasi bago maging cyborg tong si Jax ay puputulan ko ng braso. Tay! Ina mo. Damn, man. Sobrang dikit ng round 1. Jabo na natural, tas tuloy-tuloy yung yung momentum, while si Voice Loot na sobrang effective sa crowd. Medyo overtime lang si Voice Loot. Siguro by effectivity, sobrang dikit ibibigay ko kay Hindi. By effectivity. Feeling ko pantay sila sa retens. When it comes to retens, halos pantay sila. So nagkatalo sa effectivity and the way na mag-perform si Voice Loot. Kanya yung round 1. Bibigay ko sa kanya yung round 1. Voice Loot ako sa round 1. Sobrang dikit. Yun lang yung nakita kong lamang ni Voice Loot kay Jabo, yung effectivity. Yun. So round 1 ko kay Voice Loot. Sobrang dikit. Inanahan niyo ako eh. Sabihin ko sana yun eh. Pero, ang sulit ah. Kala niya malalagay niya ako sa alanganin. Sobrang bisaya ka. Naalala ko yung katulong namin. Ina na ito. Kung yung iba dito, pinag-aeroplano, tapos iba dang pinagbarko ayon sa rhyming lord, si Voice Loot naman mula Siargao pa Manila naka-surfing board. Island boy!
Alam niyo kung anong racket niya sa Siargao? Mag-video-video ng turista. Sa ganun siya kumikita. Palong-palo ka sa racket mo. Alex Ayala, walang iya ka. Pinaikot-ikot pa yung camera sabay lulusot sa palda ng dalaga. I ain't gonna do that shit. Not in my damn life. Ibayabang ko ngayon, di na kailangan mag-check mic. Sa sobrang hangin ko, tong human drone makakatikim ng airstrike. Speaking of airstrike, mukhang malapit na tayo sa World War III, mga pare. Pero huwag kayong kabahan, mga pre. 3 lang helicopter nyo. Kuya AJ, wala kang pake. Marami kaming human drone. Kaya huwag kayong kabahan, pare. 3 helicopter nyo. Kuya AJ, wala kang pake. Kasi marami kaming human drone na pwedeng ibala sa tangke. Kaya pa na itong tumawid sa isla. Yung mga battleship, mako-corner, di gagana. Ba't kami matatakot sa Navy SEAL? Meron kaming surfer na Bisaya. Pues dumaloy ka sa alon kung kaya mo yung wave. Balagbag na to till this day. Train of thought sa DNA. Kaya paano ka sasabay sa subway, surfer? Katapat mo bullet train! Medyo na, sayang medyo, ang ganda ng strategy ni Boy Sloot. Naunahan niya na sa bullet train na na line si Jabo. Nilagay niya na sa round 1 niya. Kaya dito sa bandang round 2, nung ginamit na ni Jabo yung bullet train, medyo nawala yung effectivity niya. So good strategy yung kay Boy Sloot. Yeah! I'll fuck this Nauna siya, sayang. train of thought sa DNA. Kaya paano ka sasabay sa subway, surfer? Katapat mo bullet train! Yeah! I'll fuck this bitch up and I hope he dies. Magkabilang kamay, lilipad sa mukha na parang Voltes 5. Hindi tunay yung kulay. Kala mo colorblind. You a fake bitch! Dolomite! But... Parang nagamit na ni GL yun, kaya Marshall. Yung Dolomite na peke lang yung beach na to, Dolomite. lipad sa mukha na parang Pero baka nagkataon lang. Voltes 5. Hindi tunay yung kulay. Kala mo colorblind. You a fake bitch! Dolomite! But he tryna represent his region. That's all good and nice. Pero nagawa na yan ni Terdy at nanggaling siya kay Sight. Let's talk about this shit. Pero malabo tong umamin. Cause Motus on top, but they deny that like it never happened. Sige nga, silipin natin. Kung wala sa top yung Motus, ba't halos lahat ng naka-lineup, naka-battle na sa liga namin? Including you! Ang gandang angle nun. Parang, ang gandang angle nun. And feeling ko si Jabo yung perfect magsabi nun dahil siya yung recent champion na tinataas niya yung pangalan ng Motus dahil kumbaga sa lahat ng minor league si Motus yung nasa top dahil lahat ng mga yung Motus kasi hindi lang may sariling roster yung Motus pero kumukuha din sila ng mga ng mga battle MCs sa iba't ibang liga para lumaban dun sa Motus. Like yung mga MCs ng Rapolo minsan lumalaban din sa Motus yun. And yun, ang ganda ng line na yun kay ni Jabo. Naka-line up. Mahina ba yung mic? Wait lang Wait lang guys. Wait lang. Sabi mahina daw eh. Mahina nga. Yan, medyo okay na ba? Wait lang. Yan. Okay na, okay na?
Medyo lumakas na ba? Nakabattle na sa liga. Kung wala sa top yung Motus, ba't halos lahat ng naka-lineup, nakabattle na sa liga namin? Including you! Including you, league versus league. He trying to pull us through. Arik, you got a coolest plan. Pero Motus versus who? Halata naman na loser yan. Your league needs some justice. Ang tawagin nyo si Superman. Kasi hindi ito sapat. Kung gusto nyo ako matesting, nung pinabahala nyo ako kay Batman, pinasa niya ako kay Penguin. Yeah, bitch. Penguin looking ass. I'm here to deliver. Marami pa akong batang paiiyakin. Marami pa akong batang paiiyakin. Walang ligtas, mamalasin ang itapat. Wawasakin kasi di pa pinapanganak yung maglalaglag sa akin. Penguin. Wala ko pa, pahinga natin! Mas natripan ko yung round 1 ni Jabbo. Pero solid din tong round 2 niya. Siguro pinaka-highlight sa akin yung yung angle niya about dun sa Motus shit. Siguro pwede niya pang barinahin yun ng konti. At mas maagawa ng mga ng mga room shaker na bara doon. Sayang pa medyo niya eh. Medyo nilihis niya agad yung angle. Or inano niya agad dun sa sa ender na. Yun. Pero solid na round pa din. Kompleto sa recados pa din. Pero feeling ko mas malakas yung round 1 ni Jabbo. Natin round 2 ni Boys Loot. Galing. Solid. Yo! Pinanood ko ang pedestal finals mo. Tangina, mga baon mo ang solid. Alam, mas malakas yung charisma ni Boys Loot dito sa laban na to. Nakukuha niya yung puso ng crowd. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil yung underdog effect niya. Dahil sobrang sobrang alam mo yun, parang favorite si Jabbo dito bago yung laban. Dahil nga siya yung nag-champion sa Motus recently. So, mas kilala siya ng tao kumpara kay Boys Loot. Ako, personally, hindi ko kilala si Boys Loot bago yung laban na to. Kilala ko si Jabbo. Alam ko yung pangalan ni Jabbo dahil nga siya yung nag-champion sa Motus. Kaya, kung titignan ko, syempre, bago yung laban to, mas magro-root ako kay Jabbo dahil mas napanood ko na siya kumpara kay Boys Loot. Pero dito, kitang-kita na nanggugulat si Boys Loot ngayon. Wordplay, jokes at bars, tsaka ang laki ng baon mo na tubig. Ang daming binitawang letra habang may extra pa siyang 1 liter. Sabay may nag-amok dun sa labas kasi dinala mo daw yung chaser. Yeah, ba't ba sobrang lakas mo uminom ng tubig ha? Ganyan ka ba kapag kabado? Kung nakatira ka lang sa Sub-Saharan Africa, malamang galit sa'yo ang mga tao. Yo, pero ngayon, sanay nagdala ka rin ng maraming tubig kasi iikutin mo desyerto. Sige, sanay ka na sa tubig at masanay na ako manggripo. Walang silbi ang holy water pag malademonyo ang disenyo, di mapapatay ng iyong tubig ang apoy kong galing impyerno. Kasi ako'y pumunta na may gutom at apoy, kaya ito'y di ko pagsisisihan. Habang ikaw yung babaeng bumbero na rumisponde, apoy ko'y di mo mapipigilan. Para kang Pilipinas, tapos ako ngayon dito ay digmaan ng sadya. Anong silbi ng iyong paandar kung gasolina mo'y wala? Yeah. Kasi style nito, pinipilit magtunog rough yan kung umasta ay talagang trying hard maging agresibo para harsh daw at palaban ni hindi nga smooth at swabe, panay bash lang sa labanan. Ikaw ba naman tamod ng rough yan? Talagang magaspang kalabasan. O diba, pansin niyo ang tunog ng style niya at elemento? Kala ko ba hapon tong gago, ba't wala kang sariling na imbento?
Kasi kung dinadaan mo mabato at rough, ibig sabihin di ka pa semento. At kung puro ka lang rough, di pa solido ang disenyo. Tas kayo naman, tudupuri, kaya tong gago na aning. Kakaiba din battle rap nyo dito, mas agresibo, mas magaling. Para kang barilan sa Maynila. Kumpara sa pinanggalingan ko, wala rin. Kasi kung ganito na malakas dito, average lang to sa amin. Kaya buti na lang talaga at may langit lupa at ang picking yun diverse bago pa ang flip top tuluyang maging Motus Universe. Yo, kasi 80% ng nakakapasok dito ay galing Luzon, kung saan sa salitang Tagalog ay hubog, at kayo-kayo lang din ang dahilan kung ba't sinasabihan lahat ng bago magkakatunog. Tinitake for granted nyo kasi ang lingwahe, nakasanayan nyo na ata. Kaya kung ano-ano nang sinasabi ng mga putang inang bata, kung sa inyo, pagtatagalog ay normal na usaping pangmasa, pues kami nagtatagalog upang gawing sandata. Damn. Yo, kasi 2026 na, panlalait nyo pa rin kumakatot ng saging. Bisaya, yan pa rin panlalait nyo sa taga Mindanao. Ba't di kayo mag-upgrade? Yung lirikal at may bitaw, panay ang lait sa ming Bisaya, pero sampal sa mukha nitong Timawa, na kung mismo dyan sa ligang nire-representa mo, ang pinakamalakas na kampyon dyan, Bisaya! Kaya shoutout sa'yo, 30! Pero ba't naman ang inubos mo ay puro lang Tagalog? Pero wag kang mag-alala, mamaya sa round 3 ako na bahala dito sa hapon na nakapasok. Huling bana at pakinggan natin. Okay. Shit. Another close round para sa akin. Damn. Walang ano eh. Walang nababadibag sa round nila eh. Parang laging, kada round nila may pares silang pinupunto na maganda. Shit, akala ko makukuha na ni Jabo yung second round. Pero yung round 2 ni Boys Loot, ang bagal sa umpisa. Parang naghahanap ako ng yung memorable na punchline or yung parang tatatak. Wala nung sa first half. Pero sa second half, bumawi na siya about sa sa Tagalog versus Bisaya angle niya. Na yung Bisaya kung yung Tagalog yung pangkaraniwan yung salita, ginagamit namin yung sandata. Sobrang feeling ko natapatan nun yung line ni Jabo na about sa Motus. And mas effective. Yung effectivity ni Boys Loot andun pa din. Konting-konti ulit. Boys Loot, sobrang lang, nitpick lang talaga. Hindi siya body bag, hindi siya lumamang ng sobra. Sobrang konting-konti lang talaga. Boys Loot. Preference ko. Personal preference. Yung mga caliber ko daw sa kanila, yung pinakamahina na. Double check mo kung tama ba. Kasi yung top tier nyo si MP3, pinakamalamyang Bisaya. Tangina mo. Wala. Hindi nag-react. Pero alam nyo ba sa liga niya, champion to? Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. Kaso Bisaya Conference, wala akong maintindihan sa laban. Ilang araw ko yung dinamdam. Ang hirap, mas trip ko makipag-boxing. Pero tatawid pa rin to sa language barrier when my hands do the talking. Champion ka? Elims ko si K3U, pinalamon ko ng suntok. Si Supremo at Jesu, pinetics. Alam mo na siguro yung buod. Si Nego G, nag-choke. Parang tournament nyo tulog. Pag pinagkumpara yung run natin, gagamit ka tungkod. Kasi malayo na ako sa newbie. Matagal na to nanghahamak, Brad. Dati pa. Babad na to sa lente. Nagbago lang tagahawak ng camera. I mean, no disrespect. Pero kulang ka, Doy. I'm the king of the jungle. To mga tutataboy. Marami pa akong body bag at sa pagbuhat annoyed. Pero di ako magpapagod, ipasok ka. Magkusa ka, boy.
Boy slut! Gusto ko yung swag ni Jabo. Magkusa ka, boy! Boy slut! Boy slut! May potensyal ka sana kaso sa akin ka natapat. Kasalanan din ni Arik sapagkat pwede niya akong iharap sa mas may kayang pumalag. Kaso ikaw ang pinauna sa pangkat. Napatay ko tuloy yung bata. Bang bang! Sayang yung slut. Sayang yung slut. Talaga, na imbis sa iba sa'yo napunta. Ang kapal din ng face. Wala namang bilang to eh, di na kailangan i-rate. MC sa MC, I mean no hate. Pero sana gets mo na debut battle ko to at ikaw yung celebration cake. Kasi, buong rap career mo, isang beses ka lang nadayo. Paano nasabing ready na to? Ako nanggaling sa iba't ibang liga. Nakasalamuha mga MC'ng palo. Kaya kong sabihin na marami pang mas deserving kesa sa'yo. Tulad ni Nasha, Ozarugami, 7K, si Dari, pati na si Critical Brown, kay Josh, Kilua, Jesu, Ketner, mga naghahalimaw, kay Rick, JLC, Tus, you better keep it loud kasi di lang motos dala ko kundi buong underground. Sinoutout yung mga deserving. Yan ang napiling galaw. Siguro para sa'yo, hindi yun nagmamatter. Pero gusto ko silang iangat sa underground para ipalit ka 6 feet under. Pero pangarap mo to, di kita pipigilan kung ganun. Gusto mo manatili sa flip top? Ito payo ko, Chong. Manghingi ka ng spot kay Shernan kasi marami siya nun. O nadamay pa si Shernan. Baka sabihin walang utang na loob. Kayo na bahala kung mamasamain nyo. Kasi tong langit lupa binuo para sa motos at pulo. Kaya Balz, galingan mo. At ikaw naman rapper na tanga, pasensya ka na kung wala ka na pala. Kasi pagtapos ko sa isla ng Siargao, rerekta sa baha. Time, motherfucker. FRBN. Balot, balikan natin! Okay, ang ganda nung round 3 niya. Gusto ko yung round 3 ni Jabo. Pang ano siya, pang bagay siya sa round 3. Yung mga angles na napili niya, yung mga call-outs, and mga punto niya, yung underground shit. Pero feeling ko, pwedeng sabihin sa ano yun, sa kung sino man kung sino man yung kalaban niya. Kahit kung iba yung kalaban niya, pwede niya pa rin sabihin yun. Hindi. May Siargao pala siya na line. Never mind. Ang ganda nung pagka-all out, yung Siargao tas baha. Yeah, sorry. Solid yung round 3 ni Jabo. Gusto ko rin swag niya. Tulad nga sabi ko, parang sobrang komportable ni Jabo dito sa na to, sa stage. Or dito sa laban na to. Yeah. Kaya natin ang round 3 ni Boy Slut. Tangina, nagtawag pa talaga ng backup. Nagtawag pa talaga. Si Nash, tangina, di ko naman kilala. Ayun yung kaibahan nila. Mas magaling mang clown si Boy Slut. Kung titingnan natin, akala mo bulletproof sa clowning yung style ni Jabo. Pero nagagawa ni Boy Slut na maklown yung mga sinasabi ni Jabo kanina. Tsaka di daw niya maintindihan mga battles ko. Pero okay lang, pwede na. Ngayong nagtatagalog ako, okay ba? Solid. Tsaka, ba't hapon ka ng hapon? Paulit-ulit ang tanga. Isa lahat ng nagkiklaim na hapon, ikaw lang may malaking mata. Kahit magpakilala kang hapon sa mga hapon, tangino, baka tadyakan ka pa. Kasi di ka naman talaga hapon. Mga linya mo lang ang sadya pantanga. Sadya pantanga. Motos! Solid! Yo! Pero di nga, proud kang hapon. Kasi pag galing Japan ang pyesa, quality yan nga ang sabi.
Sige, kung ganun, ipaliwanag mo ba't ayaw na mag-start yung sira na Kawasaki? Solid, solid! Seryoso na. Seryoso na. Noong World War II, ang mga Hapon dito maraming pinatay, may rape, at mga Pilipinong inalila. Tas ito, proud isigaw. History, di mo nabasa? Paano mo nasisikmurang isigaw at hindi nababahala kung mismo nga ikaw ay naging bunga sa nangyari noong panggagahasa? Putang inang ganda. Oh, kahit sabihin mong OFW ang nanay mo at sa Japan ka ginawamin. Pues kung nabuo ka overseas, dito sa lupa ka wawasakin. Kasi ikay nasa lupain ko. Huwag kang umasta ang Saitama. Ito'y kamao ng hukbalahap, kaya sa'yo mismo to tatama. Naalala nyo tong sinabi niya? Naalala nyo to? Babanat-banatan ko tong buwan hanggang magkulay pula na parang bandera ng Hapon. Palakpakan natin si Jabo, galing Japan, the land of rising moon. Dong, yung pula sa bandera ng Hapon, hindi yun buwan. Sun yun. Tanga nito, tanga. Nalilito na ata siya kung Pilipinas o Japan, di niya na alam kung saan doon. Solid? Yeah. Yan. Gusto niya kasi katakutan, parang yakuza. Kaso palpak lang ang sandata, kaya di ka tunay na Hapon kung di ka marunong gumamit ng katana. Yan. Nagmamagaling kasi tong dayuhan, tatanga-tanga naman ang apog. Parang ang si Fumiya, isang Hapon na katawa-tawa lang sa Tagalog. Parang dayuhang si Marwan na sa Pinas na lang nagtago, mamamatay sa kamay ng Pilipinong may dala-dalang pasabog. Oh, gulat ka kasi akala mo easy win, kaso pinakita pang bihira. Ayun yung sinasabi ko na tangina sobrang underdog ni Boy Slot dito, tas nagpakita siya ng ganito, kaya alam mo yun, yung underdog effect niya sobrang lakas. Mas nakukuha niya yung puso ng tao dahil nga sa unexpected siya. Kasi akala niya easy win, kaso pinakita pambihira. Itong inakala mo lang na basura ngayon sumisira na sa Maynila. Kabaliktaran to dito sa may lahi na tumitira ng manika. Kasi binasi ka lang din gago, minani ka lang sa tira. Ako si Boy Slot, galing pang Siargao, kaya itong dayuhan humanda. O ako'y taga Siargao at sanay na sa dayuhan bumangga. At kung malakas na alon to dito kung ituring, kasi sa laban sa nayan, pues ako ang taga Siargao na magsasabing walang malakas na alon na di ko kayang sabayan! Pinakitaan ka ng bago, walang lumat patapon, kumakain pa ng alikabok na sinilid ko sa kahon. Itong bago umaas ng lupa, parang replika na binaon. Kasi ngayon, ang Yamashita ay naging kwento sa pagong pagkat matagal ka nang tinapos. Tapos na ang panahon ng Hapon. Solid na laban. Jabo, Boy Slot, thank you sa inyong dalawa. Napakaganda ng laban. Round 3. Solid yung round 3 ni Jabo. Pero mas may mga sinabi si Boy Slot na rekta kay Jabo. Katulad nung yung Japan angles niya, ang ganda nun. Tapos yung mga enders ni Boy Slot, ang gaganda din. And the way niya mapahype ngayon tao, sobrang kakaiba. May charisma siya.
yung effectivity nasa kanya din. Kailangan ko ibigay kay Jabo yung round 3. Yun siguro yung pinaka-clear na round na nakuha niya. Siguro yung first 2, sobrang dikit, pero sa kanya ko pa rin binigay. Pero yung round 3, yun yung pinaka-clear para sa akin na kay Boy Slot yun. Pero sobrang lakas pareho. Kahit sino deserving mag-advance. Yan. Pero, alam ko naman ako sa'yo nag-advance dito. Pero gusto ko lang sabihin na solid nilang pareho. Solid nilang pareho. Kay Boy Slot ako. All 3 rounds. Flip top, Great Assault 17. Jabo versus Boy Sleuth. Mag-iayos mang best para sa alam pareho. Para sa Maraming salamat sa inyo lahat. Kayo yung sulit. Boto ng Urado, 3-2. Advancing sa Langit Lupa Tournament. Mag-iayos tayo lahat para kay Jabo. Yes, sir. Gets ko but si Jabo yung nanalo din. So, sobrang dikit ng laban. And siguro sa pagdating sa writing process, mas technical siya. Hindi lang talaga siya kasing effective ni Boy Slot. Siguro yun yung mas nasilip ng 3 judges doon na bumoto sa kanya. Pero solid na laban to. Kahit sino manalo, hindi masama loob ko. Dahil deserving nila na umadvance pareho. Tingnan natin, ito maganda. Panorin natin yung explanation ng mga judges. Dahil sobrang dikit ng laban and dikit din yung boto. Shoutout kapan sa Frankie Rico, Mars, at saka shoutout sa Nilangkatay Batilig, Motos. Ayun, shoutout syempre Shift Clothing, lagi nakasuporta yan, tol. At syempre, Dopelas Limitless, Team Yay, at syempre Motos. At shoutout kay Cristol, kay Jack Ace Cruz, at Lermas Garden, Vincent. Yung kay Showtime nga pala. Isa ako sa bumoto kay Jabo. Round 1. Bibigay ko kay Jabo yung round 1. Round 2 medyo dikit pero bibigay ko pa rin kay Jabo yung round 2 dahil sa yung hindi siya nawawala sa momentum eh. Kumbaga dire-diretso yung acceleration ng round niya sa round 2. Tapos round 3 ganun din. Although ang lakas din nung ender ni Boss Lots ay ni Boy Lots. Pero yun para sa akin Jabo pa rin. Kung pag represent ang style nila, pareho silang solid eh. Pero pareho si A-game. Pero yung judge yung battle na to, ginudge ko na lang kung entertainment factor, laki talaga ng lamang ni Boy Sleuth. Pero kung lyricism, kung sulat talaga, material, para sa akin Jabo eh. So, pero battle up to eh. So, para sa akin, personal preference, mas sa akin, mas mataas pa rin ang porsyento ng lyricismo eh. Pero kung entertainment talaga, talaga yun. Solid, tuloy-tuloy lang, pero yun. Para sa akin, ang nanalo sa battle na to si Jabo. Hindi ba nga pala, hindi ko siya ginudge per round kasi nakita ko sobrang dikit lang ng laban nila. Bali, base na lang siya sa kung ano yung mas nagustuhan kong performance. Though, tingin ko, mas nag-highlight si Boy sa pagdating sa audience impact, pero para sa akin, mas nanaig yung integrate ng sulat ni Jabo. Talaga, depende talaga sa preference ng magja-judge. Siguro ako kung judge ako ngayon dyan, nung time na yan, sa laban na yan, ang iboboto ko si Boy Sleuth kasi ako more on ako lagi, effectivity. Though, pa rin lyricism dapat. Hindi dapat na ako kompromiso yun. Pero, what is lyricism na hindi naman effective sa hindi naman effective sa mga nanonood, especially live event yan. May mga may mga fans at may mga audience na nagbayad na pumunta diyan para ma-entertain. Siguro balance pa din. Hindi naman
pwede ano, all lyricism lang kasi hindi na magets ng mga nanonood ng live at sa video na lang magigets, which hindi na make sense, alam mo yun. So yun, yun lang. Opinion ko lang yun. Ako, kailangan pa rin yung effectivity pagdating sa sa battle rap, lalo pag pine-perform mo siya ng live. Yun. Hindi, lagi kong kino-consider yun. Lagi kong kino-consider effectivity. Technicals. Yun, tingin ko preference lang, hindi ako bumabase ganun sa audience impact. Though, sayang kasi sobrang last ni Boy, pero tingin ko Jabo yung nanalo. Sobrang galing mag-rhyme, mag-punchline pattern ni Jabo, pero kinuha ni Boy Slot yung enerhiya parang naging advantage pa niya yung sobrang solid na lines tsaka sobrang okay na punchlines, kaya feeling ko naka-cancel yung yung punchline setups ni Jabo. Kaya ayun, parang ganun yung naging under ng 3 rounds. Ganyan yung yung mindset ko kanina nung pinapanood ko yung laban. Parang yun nga, nasasapawan ng effectivity ni Boy Slot yung yung mismong sulat ni Jabo. Punchline setups ni Jabo. Kaya ayun, parang ganun yung naging under ng 3 rounds. Kaya binoto ko si Boy Slot. So, yeah, solid pa rin. Binoto ko all 3 rounds si Boy Slot. May nag-comment, meron din naman lyricism sa mga sulat ni Boy. Di pa ba yun ganun? Meron naman. Wala naman ako sinabing wala. Siguro mas complex lang yung pagkakasulat ni Jabo nung kanya. Mas intricate. Mas komplikado yung rhyme scheme niya na ginamit. Tsaka yung mismong mga double meanings niya, yung mga metaphor niya. Pero nga, yung effectivity, kung pagkukumparahin mo yung effectivity ni Boy Slot tsaka ni Jabo, mas nakuha ni Boy Slot yung effectivity. Kung paano nagigets ng crowd yung sinasabi niya, or kung paano na-absorb ng crowd, kahit ako, kung paano ko na-absorb yung sinasabi niya. O Boy Slot, Boys, whatever. Basta solid. Yung third round lang yung medyo naging dikit kasi ang lakas ng round ni Jabo. Kaso bigla ding kinounter lang ng sino yung mga binanggit mo, hindi ko kilala. Yung mga ganung shit. Exactly. Ang ganda sana ng opener round ni Jabo. Yung tipong parang, alam mo yung naramdaman dito sa venue na parang David versus Goliath in datingan. At yun nga ang nangyari. Si perfect explanation yung kay Shay. Consistent na 2 rounds na rebuttal lang ni Boy Slot. Simpleng mannerism lang na ang galing. Parang nababaliwala agad yung yung angas ni Jabo. Pangalawa, sobrang gusto ko mag-shoutout kay Boy Slot sa paninindigan niya sa kanyang accent. Alam ko, inaasar-asar yung mga Bisaya. Actually, halos yung ibang napanood kong battle, puro Bisaya. Pero si Boy Slot, niyakap niya yung accent niya at yun, nagustuhan, nag-reflect sa crowd, nagustuhan, solid. As in, parang kitang-kita mo sa kanya na genuine siya, legit siya. Parang, as ang after effect pa nun, parang legit yung mga sinasabi niya. Ganun yung pakiramdam. Tas, ang ganda pa ng angulo niyo sa third round, yung tungkol sa mga Japanese at yung ender. Yung kay Jabo, ganda sana ng 1 and 3. Kaso yung 2 niya, medyo malamya yung ender, tas medyo nag-stutter ng konti. Pero yun, Boy Slot, sulit. Yes, sir. Yun. Solid na laban, Jabo versus Boy Slot. Gusto ko lang magpasalamat sa kanilang dalawa sa napakagandang laban na, alam mo yun, na big event material na yung gamit nila. Salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang. Gusto ko pa ay mapanood. And yun, good luck kay Jabo sa next round ng Langit Lupa tournament. Di ko sure kung sino kalaban niya, pero yun, good luck sa inyo at salamat sa mga umabot sa point ng video na to.
Salamat sa inyo. Marami nagre-request Didel versus Kulas. Siguro yun yung inext ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Medyo inaantok na ako. Gabi na kasi dito. Pero yun, salamat sa mga nanood. Yeah, kita. It's tayo next episode. God bless, guys.